Ipinangako ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpapatupad ng agarang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Ito'y kasabay ng pagpapalabas ng third quarter GDP o growth report ng NSCB. Si George Bandola sa detalye. Aprobado na ng Pangulong Benigno Aquino III ang Rehabilitation and Recovery Plan para sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Nagkakahalaga ito ng 38.8 billion pesos. Sabi ng National Economic Development Authority, hindi uutangin ang pondong ito bagkus manggagaling sa mismong pera ng pamahalaan at posibleng sa hindi nagamit na pork barrel fund. Some of that are also from some of the PDAF savings from the PDAF, that because that those are not released, we are also asking Congress for the use for reconstruction and rehabilitation in Central Visayas. So in other words, we are not going to our development partners to ask for the 38.8 billion. We can do it now. What we will need perhaps resources is in the more medium-term, longer-term interventions. Uunahin daw sa agarang pagbangon na ito ang pagpapatayo ng mga eskwelahan, ospital, mga munisipyo at city halls, mga public markets at pagpapatupad ng malawakang Cash for Work program habang isinasagawa pa ang relief operation sa mga kababayan nating hindi makakapagtrabaho. We will see the restoration of public infrastructure and facilities. The schoolhouses will be rebuilt quickly. The hospitals, the clinics, even the municipal buildings, so that local governments can start functioning fully as quickly as possible. We'll start the construction of public markets that are washed out so that economic activity can be revived quickly. Aminado naman ng NEDA na hindi madali ang pagbangon. Tinataya nilang tatagal ito ng 3 hanggang 4 na taon at dapat na makatulong ang pribadong sektor para gabayan ang mga small and medium enterprise na makapagnegosyo uli. From early recovery to reconstruction toward a better and more resilient and livable communities. Yan ang aspirations ng plan. No? And most of this we are talking about for the full completion. We are talking about for the immediate, as I said earlier, we are eyeing for the first 12 months. Okay, and we'll have more of the immediate part in next year when we have the 2014 budget and the 2015 and the 2016. So we're looking at more or less 4 years, 3 to 4 years of intensive project implementation. Sa third quarter report ng National Statistical Coordination Board, nananatiling mataas pa rin sa 7% ang economic growth ng bansa. Patuloy itong pinapalakas ang service sector, real estate at trade and financial activities. Pero dahil sa pananalanta ni Yolanda, posibleng maapektuhan daw ang growth target ng bansa sa mga susunod na taon, pero nananatili pa rin sa 6.5 hanggang 7.5% ang GDP growth sa 2014. Bukod kasi sa agrikultura, hindi birong malaki ang pinsalang idinulot ni Yolanda sa infrastruktura at pagnenegosyo sa Visayas. Tiniyak ni Balisacan na mamadali ng pamahalaan ng rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.